Ayan, naka-record na siya. So, magsisimula na po tayo. Okay, so tayo ngayon ay nasa ikalawang markahan na o nasa second quarter na. Ang ating unang tatalakayin ay tungkol sa Module 8 na ayan. So, bago ang lahat, ngayon ay bagong taon na, naway tayo ay magbagong buhay na. So, manandali ang tumahimik, tumahimik tayo sa mandali at pag-isipan at lahat ng nangyari sa ating buhay noong nagdaang taon. Masuriin natin ang ating sarili upang tayo ay maging marapat tumanggap sa biyaya ng bagong taon. Okay? So, pag nilayan natin ang mga naganap sa atin ng mga nakaraang taon, na naway magsilbing aral ang mga naging kaganapan ng mga nagdaang taon, lalo na sa inyong mga mag-aaral, na alam kong ang karamihan sa inyo ay syempre halos lahat naman tayo ay nag-a-adjust sa ating sitwasyon ngayon na kasalukuyang online class tayo imbis na kayo ay pumapasok. So sana ay magsilbing aral ang mga nangyari sa ating kapaligiran na mga nagdaang taon at ito ay maging baon natin ngayong bagong taon upang tayo ay patuloy na tumanggap ng biyaya. So nawa yung mga pagkukulang natin ng mga nagdaang taon, yung mga pagkakamali natin ng mga nagdaang taon ay maituwid natin yung mga pagkakamali na yun at mapunan natin ang mga pagkukulang na yun, lalo na sa larangan ng inyong pag-aaral. So, ng mga nagdaang taon kasi alam naman natin na dahil sa sitwasyon natin ngayon ay karamihan sa inyo hindi nakapagpasa ng tama sa oras ng mga module. Hindi ko alam kung may kanya-kanya kayong dahilan. Ayan. So, nawa ay baguhin na natin ngayong bagong taon para tayo ay makatanggap pa ng mas maraming biyaya. Okay. Ayan. So, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Uy. Okay, ilagay po natin ang ating mga kanang kamay sa kaliwang dibdib para awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. So kung maaari po lamang, pakibuksan po ang ating mga kamera. Ayan, so pwede tayong tumayo at ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib. Bukas na po ba ang inyong mga kamera? Ayan, syempre hindi pa. Ayan, very good. Si Malyari, nakabukas na. Yung iba, ano nangyari? Si Malyari pa lang nakikita ko nakabukas ang camera.
Nasa na yung iba? Ayan, sige. So, awitin na natin ang pambansang awit ng Pilipinas. Si Malyari pa lang nakabukas ha. Yung iba, pakibukas po ang inyong camera para makita ko kayo. Okay lang yan kung anong suot o anong itsura ninyo ngayon. Alam ko mga bagong gising pa rin kayo lahat. O, halos karamihan. Okay. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, pero sa sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y kumay. Upang pinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ng pangaw, ay tinatang tulakaw, sa pagkayang minamahal, ang islakang matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang pituloy at araw niya kailan, ang ay di matitindig, luha ng araw ng walang ipansintang, buhay langit sa piling mo. Ang bigaya ng kantay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Okay. So, ngayon naman, ayan. So, itaas natin ang ating kanang kamay at tayo ay manunumpa at sundin natin ang panatang makabayan. Tumayo ng tuwid, itaas ang kanang kamay at tumingin sa watawat ng Pilipinas. Sabay-sabay natin bigkasin ang panatang makabayan at panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsasikap sa bansang Pilipinas. Manatiling nakataas ang mga kamay para sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Okay, awitin naman natin ang San Jose del Monte Hymn. Nagtibay para sa hinaharap, sa patuloy na pagpupulong, kaagapay ka namin sa bawat sandali, sa mga sagalay, mahal kang bayan, di kailanman kita ikaw ang sandigan sa kinabukasan. Kapalitan sa tamang landas gabay sa aming bukas. Ang puso't isipan sa pag-aakay sa pagtutulong
San Jose del Monte, mahal kong bayan, Inaamat ka namin, pag-iingatan. San Jose del Monte, mahal kong bayan, Subukan sa aming dati, kami matibay kahit pag-ibig ay kalungkas ang bawat suliranin. Nandiyan na ang ako'y susundin sa di kailanman sa kinabukasan, mga kaibigin namin, nakaligtan sa puso'y ihahanap ko namin, iingat San Jose del Monte, mahal kong bayan, laging San Jose del Monte. Okay, awitin naman natin ang Sapang Palay National High School Hymn. Sa Pagpalay National School, palihan ang puso't diwa ng na ugali, sabay sa silid, pagtubay sa pagkawan. Pagpis na likas ng karunungan, pag-asa ng mga maralito. Sa Pagpalay National School, palihan ang puso't diwa ng na ugali, sabay sa silid, pagtubay sa pagkawan. Balis ng likas ng karunungan, pag-asa ng mga maralito. Ugali, pamayanan at ang bansa. Ugali, pamayanan at ang bansa. Ayan. Okay, dumako naman tayo sa, ayan, yung mga gustong mag-exercise dyan para magising. Aria Sanosenyo, pwede niyong sabayan. Dami-dami ng nais, iba-iba man ang wangis. Pangarap ang nagtitigis, lahat posible. Ikaw at ako, tayong lahat. Tara na, halika na, tungo sa progreso. Tara na, sumama na, sa tagumpay at pang-asenso. We are the rising city, Aria San Joseño. San Joseño, the rising city.
Ramdam na ang pagbabago, kaisa ka sa pag-angat. Arya ng kaibigan, marami pang makakamtan. Tara na, halika na, tungo sa progreso. Tara na, sumama na, sa tagumpay at pag-asenso. We are the rising city, Arya San Joseño. Kinalanin ang lakas, ikaw at ako. Arya lang walang bibitaw, tungo sa magandang bukas. Magandang bukas. Tara na, halika na, sa progreso. Tara na, sumama na, sa tagumpay at pag-asenso. We are the rising city, Arya San Joseño. Tara na, halika na, tungo sa progreso. Tara na, sumama na, sa tagumpay at pag-asenso. We are the rising city, Arya San Joseño. We are the rising city, Arya San Joseño. Okay. So, ngayon ay Enero 11, 2021. Ngayon po ay Lunes. So, tayo ay magtatala ng mga wala o liban sa ating klase ngayong araw na ito. So, ang mga nandito pa lamang, gusto kong makita ang inyong mga itsura. Paki-open po ng camera kapag tinawag ko. Ayan. So, si Angel Paba. O, i-open nyo na lahat yung camera nyo kaya para makita ko isa-isa. Bago tayo dumako sa ating aralin ngayong umagang ito. Angel Paba, nandiyan ka na ba? Sabihin kung ikaw ay narito na o kung nasan ka man. Angel Paba. Okay. Walang camera. Gusto ko makita ang iyong itsura. Angel, nasaan ka? Paki-open po. Wala kang camera, nak? Wala. Karangalan. Karangalan. Ayun si Paba. Ayan. Mukhang bagong gising. Sige, okay lang yan. Karangalan, paki-open ang camera. Okay na, Angel. Karangalan at saka si Imperial. Mukhang mahina ang dati yan. Mukhang lamig na lamig si Imperial. Naka-jacket pa siya. Ay, nakapantulog pa ata. Ayan, very good. Si Karangalan, ayaw mag-open ng cam. Malyari. Ayan, si Malyari. Ayan, very good. Lotero. Kapapasok pa lang ni Lotero. Patingin ako ng camera. Open cam, Lotero. Mercado, paki-open ang cam. Mercado. Ayan, patingin ako. Ano lang nakikita ko? Ayan. Okay. Miranda. Thank you, Mercado. Miranda. Charlene. Miranda, nasan ka? Magparamdam ka?
Ala, ayun. Okay. Thank you, Miranda. Policarpio, ang ating early bird, siya ang pinakauna sa nag-in. Si Policarpio, Jessica. Ayan, napakaganda naman pala. Thank you. Policarpio, Sabado, Kate. Sabado, Kate. Paki-open ang cam. Mas marami ang ating kababaihan. Policarpio, nandiyan ka ba? Ay Sabado. Batalyon. Batalyon, Jairon. Ayan. Batalyon, Jairon. Thank you. So, kayo ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, pero dapat kayo ay 21. So, medyo nakakalahati na rin. Ano kaya nangyari sa iba? Huwag maingay, bebe. Ayan. Okay, wala na ba akong hindi pa natawag? Natawag ko na lahat. Okay, so balik tayo sa ating aralin. Ayan, may nagtitinda po ng balot at penoy dito. Baka gusto niyang bumili. Psst. Doon ka muna kay Papa, be. Ayan. Ayan. So, balik tayo. So, bago tayo dumako sa ating ikalawang markahang pagtalakay, ay magbalik-aral muna tayo kasi sabi nila ay hindi tayo makakarating sa kasalukuyan kung hindi natin inaalala ang ating mga nakaraan. So, yan. May panuto tayo dito. Buuhin ang sumusunod na mga salita, puna ng mga nawawalang titik at tukuyin ng kahulugan o magbigay ng pahayag na may kaugnayan sa nabuong salita. So, pwede nyo ibigay ang kahulugan o kaya naman magbigay kayo ng mga natatandaan yung may kaugnayan sa nabuo ninyong salita. Magbigay lang kayo ng kahit ilang pahayag. Okay? So, yung gustong sumagot, pwede nyong pindutin ang kamay dyan, yung raise hand, para kayong aking tawagin. Handa na po ba? Ayan. So, ito. Ayan, nandiyan na si Disausa, humahabol. So, mamaya, bago tayo magtapos, mag-attendance ulit ako para makita ko kung nanatili pa kayo sa ating klase. Okay. So, sino ang gustong sumagot? Ito po ang ating unang salita. Pwede kayo mag-raise hand sa gustong sumagot. Ayan, si Sabado daw. Sige, Kate, Sabado. Kwentong bayan po, ma'am. Okay, tingnan natin kung tama ba ang kanyang sagot. Okay, very good. Kwentong bayan. So, ano yung may ibibigay mong pahayag tungkol sa kwentong bayan? Pero natatandaan mo may kaugnayan dito noong nagdaang aralin natin. Kate, Sabado. Si Pingkaw ang alipin po. Si Pingkaw ang alipin. Okay. Sino pa ang may ibang kasagutan? Pwede pong mag-raise hand. Yung natatandaan yung pwedeng kahulugan ng kwentong bayan o kaya may kaugnayan sa kwentong bayan na ating tinalakay ng unang markahan. Sino pang may ibang kasagutan? Pwedeng ito yung tinalakay nating kwentong bayan. Saang parte ba ng kwentong bayan ang ating tinalakay? Yung unang markahan. Sige, sinong gustong sumagot? Pwede kayo magtaas ng kamay? Meron ba? Gusto nyo ako pa ang tatawag? Sige, Abila, Michael, Mikael, Carlos.
Anong masasabi mo sa kwentong bayan? Anong pwede mong ipahayag tungkol sa kwentong bayan? Abela. Nandito na ba si Abela? O, nandito na siya. Abela? Ala, si Charlene Miranda. Anong natatandaan mong na may kaugnayan sa kwentong bayan? Pwedeng kahulugan o kung anumang pamagat ang natalakay natin tungkol sa kwentong bayan. May iksing kwento po. Okay, mahusay. Salamat. Charlene Miranda. Ayan, so maiksing kwento. O kaya, ang kwentong bayan bilang pagbabalik-aral, ito ay mga kwentong nagpapasalin-salin sa bibig ng mga tao sa isang bayan. So, yan po ang kahulugan ng kwentong bayan. Okay. So, tingnan naman natin ang susunod na salita. Ayan, ano kaya ang mabubuo? Pwedeng mag-raise hand. Sino yung nag-raise hand? Sige, paki-open ang mic. Anong sagot? Sino yun? Okay. Nakita. Sino yung nagtaas ang kamay? Sige, si Paba. Paba Angel, anong sagot mo? Paba. Maikling kwento, ma'am. Ayan, okay, very good. Maikling kwento, tama kaya? Tingnan natin. Ayan, mahusay. Ito nga ay isang maikling kwento. So, sinong makapagbibigay ng pahayag o kahulugan tungkol sa maikling kwento? Policarpio. Policarpio, anong masasabi mo sa maikling kwento? Sinong gustong sumagot? Ano ba ang pwedeng kahulugan? Ano ang kahulugan ng maikling kwento? Base sa tinalakay natin, wala bang natatandaan? Imperial. Imperial. Merkado. Wala kasi kapara. Wala. Walang gustong sumagot? Megan? Mukhang tulog pa ata ng inyong mga kamag-aral. Sino ang gustong sumagot? Batalyon. Ano ba kahulugan ng maikling kwento base sa nagdaang talakayan natin? Ano ba yung pwedeng ano yung kwento, pamagat ng kwentong tinalakay natin ng mga nagdaan? Diba? O kaya pwedeng ano yung mga elemento ng maikling kwento? Ano yung mga bahagi ng maikling kwento? So, pwede yun ang inyong isagot. Sige, tingnan nga natin si Karangalan. Simon. Yung mga tinatawag ko, kapag nakakasagot, syempre may karagdagang puntos yun para sa inyong recitation. Pwede naman kayong mag-voluntaryo kahit hindi kayo tawagin. Sige. Anong kahulugan ng maikling kwento o magbigay kayo ng ilang bahagi o elemento
ng maikling kwento na ating tinalakay noong unang markahan? Maliari? Kwentong pambata, ma'am. Okay, tama. Maaaring ang kwentong pambata ay isa sa uri ng maikling kwento. Ayan. So ano pa? Meron pa ba? Disawsa? Ma'am, Sige, ano yun? Sino yun? Ano pa? panitikan, ma'am. Okay, very good. Imperial. Maraming salamat. Ayan, so isang anyo ng panitikan. Ano pa? Meron pa ba? Karagdagang kasagutan? Ayan. So ito ay isang maikling kwento, ay tamang inyong mga kamag-aral. Ito ay isang uri o anyo ng panitikan. Na kung saan, maaaring sa English nga ito ay tinatawag natin na short story. At ito po ay natatapos sa isang upuan lamang. So mayroong mga elemento ng maikling kwento, sangkap ng maikling kwento, katulad na lang halimbawa ng tauhan, tagpuan, tunggalian, ayan, so at iba pa. Okay. At maikling kwento rin, pwede siya sa isang problema kadalasan o mas madalas na isa-isang problema lamang siya umiikot dahil ito nga ay maikling kwento lamang at natatapos sa isang basahan ng isang upuan lamang. Okay, dumako naman tayo sa susunod. Meron pa kayang susunod? Ayan. So ano naman kaya ang mabubuong salita sa nakikita ninyo sa inyong mga screen? Sige, pwede kayong magtaas ng kamay. Gustong sumagot. Ito syempre ay may kaugnayan sa talakayan natin noong tayo ay nasa unang markahan pa lamang. Huwag mahihiya. Pwede kayong magtaas ng kamay. Ano kayang mabubuo natin? Sanhi at bunga, ma'am. Okay, mahusay. Binibining Kate, Sabado. Sanhi at bunga. Ayan. So, tama ang kanyang kasagutan. Ito ay sanhi at bunga. Ano naman kaya ang maiuugnay ninyong pahayag tungkol sa sanhi at bunga? May natatandaan pa ba kayo? Ay, sinis Imperial. Sige nga. Sino ang may kasagutan? O si Kate daw ulit, Sabado. Sige, Kate, may sasabihin ka? Sanhi at bunga. Ano ba ang kahulugan ng sanhi at ano ba ang bunga? Anong kahulugan ng sanhi at bunga? Pwede kayong magbigay din ng halimbawa kung hindi nyo maipahayag sa kahulugan. Pwede namang mga halimbawa ng mga pahayag. Pwede nyo tukuyin kung nasaan doon ang sanhi at ang bunga. Ayan. Sino pa bang hindi nagre-recite? Kailangan makapag-recite kayo lahat para may maitala ako sa inyong recitation. Si Renzo Litloteiro. Sige nga, magbigay ka nga ng isang halimbawa ng pahayag na may sanhi at bunga. Loteiro. Hello, Loteiro. Saan ka na? Sanhi, ayan. Sabi ni Kate Sabado. Ayan. Pwede mong i-recite yan, Kate? Sige. Ay. Hey. Ayan.
So, sanhi at bunga daw ayon kay Kate. Sanhi po, ma'am, at ay kung anong ginawa at ang bunga po ay anong kinalabasan ng pangyayari. Okay, maraming salamat, Kate, sa iyong kasagutan. So, tama ang inyong kamag-aral. So, halimbawa, bumagsak sa signaturang Pilipino si Juan dahil siya ay hindi nagpasa ng kanyang module. Ayan, di ba? So, ang sanhi, anong sanhi doon? Hindi po siya nagpasa ng module. Okay, tama. So, hindi siya nagpasa ng module at ang naging bunga, siya ay Bagsak. bumagsak. Very good. Ayan. So, yan yung halimbawa natin. Salamat. Sanhi at bunga. Okay. So, ngayon naman, ayan. So, para sa ating panibagong paksang aralin, patay dito sa ating panonoodin na isang maikling video clips ay isipin ninyo o alamin ninyo kung ano ang ating bagong talakayan o anong kaugnayan ng video clips na ito sa ating bagong talakayan. Okay, panoorin at pakinggang mabuti. Ang Pilipinas ay binubuo ng halos 7,000 isla. Mga islang nagtataglay ng malaparaisong kagandahan, kaya hindi maikukubli na ang Pilipinas ay kilala sa buong mundo, na siyang dinarayo hindi lamang ng mga lokal, kundi pati na rin ng mga dayuhan. Sa video ito, ating alamin ang ilan sa mga natatangi at kaakit-akit na lugar na hindi mo matatagpuan sa ibang parte ng mundo, kundi sa Pilipinas lamang. Puerto Princesa Subterranean River National Park. Ang parking ito ay matatagpuan sa St. Paul Mountain Range sa kanlurang baybayin ng isla ng Palawan. Mga 80 kilometro hilaga ng sentro ng lungsod ng Puerto Princesa. Ito ay pinamamahalaan ng lungsod ng Puerto Princesa mula noong 1992. Nakalista ito bilang isang UNESCO World Heritage Site noong 1999. At nabilang sa New 7 Wonders of Nature noong 2012. Ang adventure ay magsisimula sa isang boat ride kung saan makakakita ka ng magagandang tanawin ng karagatan. Pagkadating sa isla ay sasalubungin ka ng malinis na beach kung saan kailangang lumipat sa isang maliit na bangka para makapasok sa entrance ng underground river. Pagpasok mo sa loob ng kuweba, mabibighani ka naman sa malalaki at iba't ibang klaseng stalagmites at stalactites. Marami ring paniki rito kaya dapat mag-ingat ka habang nakatingin sa mga rock formations. Barracuda Lake, Coron, Palawan. Ang Barracuda Lake ay isang hindi pangkaraniwang dive site na matatagpuan sa hilagang kanluran ng Coron Island sa Pilipinas. Ang lawang ito ay karaniwang tinutukoy bilang craziest dive site sa Pilipinas. Ang lawa ay pinangalan ng Barracuda dahil sa pagkakatuklas ng mga buto ng Barracuda sa ilalim ng lawang ito. Tandaan na ang Barracuda ay namamalagi pa rin sa lawang ito, kaya malamang makakatagpo mo sila. Mararating mo ang Barracuda Lake sa pamamagitan ng pagsakay ng isang bangka o pagkuha ng isang package upang malibot mo ang buong resort na nakabase sa Coron Town sa Busuanga. Hinatuan Enchanted River. Ang Hinatuan Enchanted River na tinatawag din na Hinatuan Holy River ay isang malalim na ilog sa isla ng Mindanao sa Pilipinas. Dumadaloy ito sa dagat ng Pilipinas at karagatang Pasipiko sa Barangay Talisay, Hinatuan, Surigao del Sur. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng barangay ng Talisay at Cambatong. Nakamit nito ang moniker na Enchanted River mula sa diplomat na si Modesto Farolan na inilarawan ng ilog sa kanyang tula na pinamagatang Rio Encantado. Mula noong 2017, ipinagbabawal na ng lokal na pamahalaan ng Hinatuan ang mga turista na maligo sa pangunahing pool upang mapanatili ang natural nitong kagandahan. Gayunpaman, nagtalaga pa rin sila ng isang lugar na pwedeng paliguan ng mga turista.
Ayon sa mga lokal, ang ilog ay tinawag na Enchanted River dahil sa mga engkanto na nakatira doon. Sinasabi din na ang ilog ay pinamamahayan ng mga supernatural creatures na nagsisilbing protektor nito. Chocolate Hills. Ang Chocolate Hills ay isang geological formation sa lalawigan ng Bohol. Mayroong hindi bababa sa 1,260 na burol na kung saan natatakpan sila ng mga berding damo at nagiging brown sa panahon ng tagtuyot. Simula pa lang nang tayo ay nasa elementarya ay napag-aaralan na natin ang Chocolate Hills dahil na rin siguro sa angking kagandahan nito. Parang perpekto ang hugis at napakagandang pagmasdan sa malayo. Ang Chocolate Hills ay isang tanyag na tourist attraction ng Bohol. Itinampok ang mga ito sa bandilan ng panlalawigan upang maging simbolo ng kasaganahan ng natural attraction sa nasabing lalawigan. Nasa listahan din sila ng Philippine Tourism Authority bilang isa sa mga tourist destination sa Pilipinas. Ang mga ito ay dineklara din bilang country's third national geological monument at iminumungkahi na isama sa listahan ng UNESCO World Heritage. 100 Islands National Park. Ang 100 Islands National Park ay ang unang pambansang parke at isang protektadong lugar na matatagpuan sa Alaminos, Pangasinan sa Hilagang Pilipinas. Ang mga isla na masisilayan tuwing low tide ay 124 at 123 naman kapag high tide. Ang mga islang ito ay nagkalat sa Lingayen Gulf na sumasaklaw sa isang lugar na 16.67 square kilometer. Ang 100 Islands National Park ay pinaniniwalaang hindi bababa sa 2 milyong taong gulang. Naniniwala din ang mga geologists na ang 100 Islands ay kabilang sa isang napakalaking sinaunang coral reef na umabot sa lupain ng Pilipinas. Sa 134 na mga isla, 3 lamang ang i-develop para maging tourist attraction at mapanatili ang kalinisan at natural condition ng mga isla. Ito ay ang Quezon Island, Governor Island, at Children's Island. Siguraduhin nakasubscribe ka na sa channel na to at huwag kalimutang pindot. Okay. So ano kaya ang kaugnayan? Ayan. So batay sa inyong napanood at napakinggan, maglahad ng mga salitang may kaugnayan sa pinanood. Okay. Pwede kayong kahit isang salita lang batay sa inyong pinanood. Pwedeng magtaas ng kamay. Sige, sino po ang maaaring sumagot? Batay daw sa inyong napanood. Sino? Kahit isang salita lang na mabuo ninyo tungkol sa inyong pinanood o may kaugnayan sa inyong pinanood. Karangalan, nandito pa ba si Karangalan? Ayun, si Simon. Simon? Magparamdam? Anong nilalaman ng inyong pinanood na maaaring may kaugnayan nito sa ating panibagong aralin? Hello, Simon? Si Paba, Angel. Angel, Paba, pwede ka magparamdam? Tungkol saan ang inyong pinanood? Sino nagtaas ng kamay? Pala. Sige, Paba. Paba. Sino pa lang nakakapag-recite? Paba? Paba? Ma'am. Ano yun? Kung saan iyong pinanood na video clips?
na maaaring may kaugnayan sa ating panibagong aralin? Kahit isang salita lang, anak. Sabado. Hello? Si Sausa kaya? Sausa. Ayan. Ayan. Anong mapapansin nyo sa inyong pinanood na video clips? Ano nakita o napakinggan ninyo? Ma'am, Sige, Imperial. pinapakita po ma'am yung kagandahan ng Pilipinas. Okay, very good. Salamat. Merkado. Megan. Ma'am, Yes. yung likas na yaman po ng Pilipinas na hindi makikita sa ibang lugar. Okay, mahusay. Ayan. So, tama ang iyong mga kamag-aral sa kanilang nakita o pahayag tungkol sa pinanood nila. Na kung saan, may kaugnayan ng ang pinanood kong video clip sa inyo sa ating tatalakayin sa umagang ito batay sa pinanood ninyo. So, ito nga po ay pinapakita dun sa video pinanood nyo yung mga lugar sa Pilipinas, di ba? Kumbaga yung turismo. Ayan, dahil ang ating tatalakayin ngayong ikalawang markahan sa Module 8 ay tungkol sa proyektong panturismo. So, yun po ang ating tatalakayin ngayong umagang ito. Ano nga ba ang proyektong panturismo? So, alamin natin. Makinig muli at baka kayo ay tawagin ko tungkol sa ating pinanood. Papanoorin. 1, 2, 3, come on! Magandang araw! Ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay proyektong panturismo. Ang proyektong panturismo ay ang paglalahad ng mga natatagong kagandahan ng isang lugar. Sa pamamagitan nito, maipatatalastas ang mga produkto, pasyalan, personalidad o kahit na anong bagay na maaaring makatulong sa pag-angat ng turismo sa lungsod na kinaroroonan. Narito ang inaasahang bunga sa pagtatapos ng ating aralin. Nagagamit ng wasto at angkop ang wikang Filipino sa pagsasagawa ng isang makatotohanan at mapanghikayat na proyektong panturismo. Malaki ang naitutulong sa turismo ng magagandang tanawin at likhang sining ng iba't ibang rehiyon dito sa ating bansa. Sa pamamagitan ng paggawa ng travel brochure na maaaring mabuo gamit ang mga kasanayang pangwika, ay maipakikita ang mga ito bilang atraksyon sa turismo at makatutulong sa pag-unlad ng ating bansa. Isa sa mga pangarap ng bawat tao ay ang makapaglakbay sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas upang masilayan ang magagandang tanawin, kaaya-ayang pasyalan, masaksihan ang iba't ibang kulturang maaaring matutunan at matikman ang masasarap na pagkain na ipinagmamalaki ng bawat rehiyon. Mapalad ang Pilipinas sa pagkakaroon ng pamahalaan at pribadong sektor na nakaagapay sa pagpapaunlad ng turismo sa ating bansa. Ang akto ng paglalakbay sa labas o loob ng bansa upang makapaglibang, makapagsaya o anumang bagay na may kinalaman sa negosyo o komersyo ay tinatawag na turismo. Turista naman ang tawag sa sino mang naglalakbay ng 50 milya ang layo mula sa kanyang tirahan. Mahalaga ang turismo sa ekonomiya ng isang bansa. Hindi lamang sa salaping ipinapasok ng mga turista, ito rin ay nagbibigay ng pagkakataon na magkaroon ng hanap buhay ang mga lokal na mamamayan ng isang bansa sa industriyang serbisyo. Dahil sa kahalagahan ng turismo, ang pamahalaan ay naglalaan ng malaking pondo para sa advertisement
upang higit na mapaunlad at maisulong ang industriya ng turismo ng bansa. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang proseso ng turismo. Kung ating ihahambing ang layunin ng paglalakbay noong unang panahon at ngayon, makikita natin na naglalakbay ang mga tao noon para mangalakal at magnegosyo. Samantalang ngayon, naglalakbay ang mga tao sa kanilang sariling kadahilanan, ang maglibang, mangalakal at kung ano pa. Lang. Dali, wait lang. Pero mga kanina. Nangyari. One, two, three, come on! Magandang araw! Ay maipakikita ang mga ito bilang atraksyon sa turismo at makatutulong sa pag-unlad ng ating bansa. Isa sa mga pangarap ng bawat tao ay ang makapaglakbay sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas upang masilayan ang magagandang tanawing kaaya-ayang pasyalan, masaksihan ang iba't ibang kulturang maaaring matutunan at matikman ang masasarap na pagkain na ipinagmamalaki ng bawat rehiyon. Mapalad ang Pilipinas sa pagkakaroon ng pamahalaan at pribadong sektor na nakaagap hindi lamang sa salaping ipinapasok ng kalakal at magnegosyo, ay ang magaganda at abot-kayang tanawin, seguridad ng bansa mula sa mga krimen at magagandang komento o karanasan mula sa mga dayuhang nagpunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Malaki ang epekto ng turismo sa Pilipinas dahil kumikita tayo sa pagbisita ng mga turista dito sa ating bansa. Sagana rin ang Pilipinas sa likas na yaman na patok rin sa mga turista at higit sa lahat ang serbisyong Pilipino at ang pagiging magiliw sa mga panauhi ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit binabalik-balikan ang Pilipinas. Sa pagpapalakas ng turismo sa bansa, malaki ang naitutulong ng advertisement na may dalawang kategorya, ang electronic at print media. Kabilang sa electronic media, ang mga advertisement sa telebisyon, radyo at internet, samantalang ang print media naman, ang dyaryo, magazine, brochure at flyer. Kasama ng print advertisement ang brochure na madalas gamitin ng mga turista upang maging gabay sa paghahanap ng lugar na nais nilang puntahan. Tulad ng ibang advertisement, kailangan itong paglaanan ng panahon, sapat na detalye at masusing paglalagay ng iba't ibang larawan at disenyo na angkop sa tema at layunin ng gagawing brochure. Ang travel brochure ay ginagamit upang maging gabay ng mga manlalakbay patungo sa kanilang destinasyon. Ito ay isang maliit na booklet, pamphlet o leaflet.
Kinapapalooban ito ng mga halagang detalye tungkol sa isang lugar tulad ng mapa, malarawang deskripsyon ng lugar at mga mamamayan, kasaysayan ng tao, mga tanyag na lokal na produkto at iba pa. Hangad nitong mapadali at maging pagdudumili sa mga turista ang lugar na pinatutungkulan ng travel brochure. Ang travel organizer naman ay tinatawag ding travel planner. Ito ay tala ng isang turista ng mga maaaring gawin sa loob ng panahon ng kanyang paglalakbay. Kabilang dito ang mga lugar na kanyang bibisitahin. Nakapaloob din ang mga sasakyang maaaring gamitin sa lupa man o sa himpapawid, mga hotel o lugar na pwedeng kainan o matuluyan, o mga numero ng teleponong maaaring tawagan. Kadalasan, nakatala rin dito ang kilalang tao na nakatira sa lugar na kanyang pupuntahan. Upang maging tiyak, maayos at kasiyasiya ang planong pagbabakasyon o paglalakbay sa isang hindi pamilyar na lugar, ginagamit ang travel organizer. Narito ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng travel brochure. Una ay ang makatatawag pansin na pabalat. Ang maganda at kaakit-akit na disenyo ng pabalat ay makapupukaw ng interes ng mga turista. Pangalawa, tiyakin ang nais ng audience. Magkaroon ng malinaw na brochure na pasok sa budget ng mga turista. Pangatlo, simple at malinaw na nilalaman. Ang kompleto at simpleng detalye ay mahalagang taglayin ng travel brochure upang madali itong maunawaan at hindi magdulot ng kalituhan sa pagkaunawa sa nilalaman nito. Pang-apat ay ang antas ng wikang gagamitin. Isaalang-alang ang antas ng wikang gagamitin. Maaaring ito ay formal o informal. Kailangang naaayon ito sa pangkalahatang populasyon ng mambabasa upang higit na maunawaan ng nakararami. At pang-lima ay ang disenyo o estilong gagamitin. Bukod sa maganda at kaakit-akit na disenyo ng travel brochure, mahalagang isaalang-alang ang kultura ng isang turistang pupunta sa isang lugar. Tiyakin ang katangian ng pangunahing lugar, tampok na produkto, mga lugar na dinarayo, o anumang positibong bagay na maglalarawan dito. Maging positibo sa pagbuo ng larawang diwa ng nasabing lugar. Ngayon ay isa-isahin natin kung ano-ano ba ang mga nilalaman ng isang travel brochure. Tagline ng travel brochure ang maikling kasaysayan ng lugar. Maaaring gumamit ng tagline sa introduksyon o panimula na maglalarawan hinggil sa kasaysayan ng lugar. Ang isang travel brochure ay naglalaman ng lokasyon ng kilalang pasyalan. Mas mapapabilis sa turista ang paghahanap ng tourist spot o kilalang pasyalan kung may mapa ito at kung paano ito puntahan. Kapanapanabik din ang paglalagay ng outdoor activities tulad ng paglalangoy, pag-akyat ng bundok, pagsakay sa zipline at iba pa. Makikita rin sa travel brochure ang mga lugar kung saan maaaring kumain at magpahinga. Kinatatampukan ng mga maaaring kainan at delicacies ng nasabing lugar.
sumusunod ay ang mga larawan ng lugar. Kadalasan, larawan ang unang tinitingnan ng turista sa pagpili ng lugar na kanyang papasyalan o pupuntahan. Laman din ng travel brochure ang mga gastusin sa transportasyon at halaga ng iba pang bilihin. Malaking tulong sa mga turista ang mapaghandaan ang gastusin sa kanilang gagawing paglalakbay. Wika ang isa sa mga sangkap sa paggawa ng travel brochure na isa sa mga pangunahing paraan ng pagpapatibay ng turismo. Kasabay ng pagpapalakas nito ay ang pagpapayaman na rin sa wikang Filipino. Matibay na paraan ang wikang Filipino sa panghihikayat sa mga turista upang lalo pa nilang maunawaan ang kultura, tradisyon at kaugalian ng mga Pilipino. Ngayon ay sagutin mo ang sumusunod na mga gawain. Basahing mabuti ang mga pahayag. Piliin ang letra ng tamang sagot. Okay, so basahin daw mabuti. Unahin natin si para magka-recitation na. Paki-on ng camera. Ay ng Mike, Abila, Mikael. Basahin at sagutan. Mikael, Carlos. Yung nakikita po sa screen. Pakibasa at sagutan. Ayan. Sabi dyan, ano ang tawag? Sige, kung wala si Mikael, kahit yung hindi pa nagre-recite, pwede kayong mag-recite. Ano daw ang tawag sa akto ng paglalakbay sa labas o loob ng bansa para sa layunin ng paglilibang, pagsasaya o mga bagay na may kinalaman sa negosyo o komersyo? Ano daw ang tawag doon? A. Atraksyon. B. Vlogging. C. Komersyalismo o D. Turismo. Anong tamang sagot? Yung nakakaalam, pwede kayong mag-raise ng hands. Magtaas ng kamay. Ano daw ang tawag sa akto ng paglalakbay sa labas o loob ng bansa? Okay, sabi ni unang sumagot si Loteiro. Ayan, okay. Tama, sagot ninyo mga kamag-aral. Ito ay letter D, turismo. Okay, mahusay. Ay, nangyari. Wala na naman siya. Okay, next. Tingnan natin kung talagang kayo ay nanood at nakinig. So, yan yung number. Okay, number 2. Ito daw ang karaniwang ginagamit upang isulong ang industriya ng turismo. Ano daw yung karaniwan na ginagamit para isulong ang industriya ng turismo ayon sa inyong pinanood? A. Advertisement. B. Brochure. C. Mechanics. D. Tarpaulin. Ano yung pinakakaraniwang ginagamit para isulong yung industriya ng turismo? Pinakakaraniwan. Sino maaring sumagot? Huwag po kayong mahihiyang mag-open ng mic at mag-raise ng hand para ma-record ko na kayo po ay may recitation na.
Sige. Sino nakakaalam? Alin kaya dyan, base sa napakinggan natin sa video clips at napanood, alin daw dyan yung pinaka ginagamit o karaniwang ginagamit para isulong ang industriya ng turismo sa ating bansa o kahit na sa ibang bansa man? Okay. Si D. Guzman, late ha. Si D. Guzman, bakit kaya late? Yan, lagyan natin ng notes. Ano? Sige, sino pa hindi nagre-recite? Batalyon? Anong sagot mo, batalyon? Letter A, advertisement. B, brochure. Sige. Pwede po mag-open ng mic. Yung pinakakaraniwan daw na ginagamit. Ayan. Simon, pwede ka mag-open ng mic para may ano ka na. May recitation. Tama yung sagot mo. Ma'am, ano po yung B? Pagmutan ko, ma'am. Hindi mo nakikita sa screen? Hindi ko po makita, ma'am. Brochure, ang letter B. Brochure, ma'am. Ayan, sige. Tama. Ayan. So, yan yung pinakakaraniwang ginagamit, ang brochure. Ayan. So, very good. Karangalan. Ba't anong gamit mo, Nak? Ba't hindi mo kita yung ano natin, screen? Wait lang po, ma'am. Mag-ano po ako. Cellphone ba gamit mo? Baka hindi nakapin. Okay. So, number 2, ang sagot ay brochure, letter B. Yan po ang karaniwang ginagamit natin sa panahon na sa turismo natin ngayon, ang brochure. So, ikalawa lang ang advertisement. Patlo, tarpaulin, mechanics. Okay, next question. Okay. Sabi naman dito, ayan, ito alam na alam niyo to. Tukuyin kung anong kumpanya ang may tagline na may liwanag ang buhay. A, LBC, B, M. Luwilier, C, Meralco, D, Metrobank. Sige. Ma'am. Ma'am, Sino yung una nag-raise? Si Sabado. Ako. Sabado. Pwede ka mag-open ng mic? Sabado, okay? Sin po? Okay. Ano yung sinak? Meralco po. Okay, very good. So, ayan. So, pag tagline na may liwanag ang buhay, ang Meralco po ang kumpanya na yon. So, kadalasan kasi, lalo na sa turismo natin, so kadalasan ginagamit natin para makaakit din tayo ng mga turismo ay ang tagline na tinatawag natin. O, katulad sa Pilipinas ngayon, di ba? Ano yung ginagamit natin? Sige, sino nakakaalam? Sa Pilipinas, hanggang ngayon yung pa rin, yung it's more fun in the Philippines, di ba? Okay, so next question. Okay, ikaapat. Batalyon, baka gusto mong sumagot? Para magka-recitation ka na. Alin sa sumusunod ang madalas makaligtas na isa sa pinakamahalagang dapat ilagay sa brochure? Madalas daw makaligtaan pala. Makaligtaan. Sorry, hindi makaligtas. Alin sa sumusunod ang madalas na makaligtaan na isa sa pinakamahalagang dapat ilagay sa brochure? Ano daw yun? Sige, sino yun? Rian? Sige, Rian, Imperial. A po ma'am, kainan at pahingahan. Okay, tama ba siya? Ayan, letter A, kainan at pahingahan. Okay, very good anak, Imperial. Okay, next question. Ayan, so yun yung kadalasan na nakakalimutan daw ilagay sa brochure, yung kainan at pahingahan natin kasi kadalasan nilalagay lang natin yung mga landmark, outdoor activities, pasyalan, pero hindi natin nakakalimutan natin ilagay yung
kainan at pahingahan na mahalaga rin daw sa brochure. Ayan, okay. Number 5. Bakit mahalagang ilagay ang halaga ng transportasyon at iba pang bilihin sa travel brochure? So letter A, makakatulong ito upang makabili sila ng pasalubong at souvenir items. Letter B, makatutulong ito upang makapagsama pa sila ng ibang kasapi ng pamilya. O letter C, makatutulong ito upang makahikayat pa sila ng iba pang turista na nais magpunta sa lugar na iyon. O letter D, makakatulong ito upang malaki sa mga turista upang mapagandaan ang mga maaaring gastusin upang makapagtabi ng sapat na halaga. Okay. Sinong gustong sumagot? Bakit daw mahalagang ilagay ang halaga ng transportasyon, kung magkano yung pamasahe, magkano yung bilihin sa travel brochure? Bakit daw yun mahalagang ilagay doon? Ano ang dahilan? Ulitin ko yung choices. Letter A, makatutulong ito upang makabili sila ng pasalubong at souvenir items. Letter B, makatutulong ito upang makapagsama pa sila ng iba pang pamilya o kasapi ng pamilya. Letter C, makatutulong ito upang makahikayat pa sila ng iba pang turista na nais makapunta sa lugar na iyon. O letter D, makatutulong ito ng malaki sa mga turista upang mapaghandaan ng mga maaaring gastusin upang makapagtabi pa ng sapat na halaga. Sige, bukod kay Rian, Imperial. Ako po, ma'am. Sige, Policarpio, nak, ano sagot mo? Di po. Okay, very good. So, tama po si Policarpio at si Imperial. Letter D po ang tamang sagot. Siyempre, para mapaghandaan ng mga turista kung magkano kanilang gagastusin para makapagtabi sila ng sapat na halaga na kanilang gagastusin kapag sila ay pumunta sa isang lugar. Kaya mahalagang ilagay sa travel brochure kung magkano yung pamasahe, magkano yung mga bilihin doon. Okay? Basahin mabuti ang mga pahayag. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at mali naman kung hindi wasto. Ayan, okay. Alam ko itong mga gawain na to, meron din to sa inyong sa inyong module. So, parang pahapyaw na lang ito para alam niyo din kung anong gagawin. Okay. Sino pang hindi nagre-recite? Abila. Kanina ko pa tinatawag si Abila, parang nasaan kaya siya? Wala pang recitation. Abila, anak. Ayan, tukuyin daw kung tama o mali ang sumusunod na pahayag. Pwede mong i-on ang iyong mic para makapagsagot. Ang wala pa dito sa recitation, si Abila, si Batalyon, Loteiro, Sausa, De Guzman, ang kararating pa lang, kapapasok pa lang. So, number 1 na katanungan, ang turismo ay nagbibigay hanap buhay sa mga lokal na mamamayan. Tama ba o mali? Batalyon, Abila. Tama po. Sino? Sige, Batalyon, tama. Okay, very good. So, tama po si Batalyon. Very good. May recitation ka na. Ikalawa, sige, paunahan na lang yung mga hindi pa nagre-recite. Isa sa mga isinasaalang-alang ng mga turista ang magagandang karanasan at komento mula sa mga lokal na nakatira sa lugar. Ayan. Tama po. Tama, ma'am. Sino? Si Karangalan. May recitation na si Karangalan. Ayan. Okay, very good. Tama. Isa sa mga isinaalang-alang ng mga turista ang magagandang karanasan at komento mula sa mga lokal na nakatira sa lugar. Ayan. At syempre, yung bukod sa mga nakatira sa lugar, yung mga nagko-comment, lalo na minsan pag sa Facebook tayo, di ba, nagpo-post. Syempre, yung mga comment doon, sila sa alang-alang din. Okay. Ay, wala na. Nangyari.
Okay, meron pa yun. Hanggang 5 yun eh. Ayan, okay. Next, ayan, number 3. Ang travel organizer ay tinatawag din na travel planner. Tama ba? Tama ba o mali? Sausa. Si Sausa naman. Tama ba, nak? Tama, ma'am. Okay, very good. Tama. Okay, sumunod. Ika-4, layunin ng travel brochure na mapadali at makawilihan ng mga turista ang lugar na kanilang pupuntahan. Tama ba o mali? Ako po, ma'am. Tama po. Sino yun? Tama po. Jessica Policarpio, tama? Okay, very good, tama. And the last, ano ba yan? Nagmamadali ng ating video clips. Okay, next, number 5. Sa mga impormasyon na katala sa travel brochure, karaniwang kinukuha ang mga impormasyon na kalista sa travel tour. Tama daw po ba? Base sa pinanood ninyo? Opo. Opo. Okay. Okay, very good. Tama. Ay, ano ba yan? Hindi ako na napipindot. Ayan, okay. So, meron pa kayang kasunod? Tingnan natin kung may kasunod pa na katanungan o hanggang 5 lang. Wala na. Ngayon ay handa ka ng lumikha ng iyong sariling travel brochure. Tiyaking wasto at angkop ang gagamiting salita upang maipakita ang isang makatotohanan at mapanghikayat na proyektong panturismo. Sa muli nating pag-aaral, paalam! Okay. Ayan. So, ayun. Handa na kaya tayong gumawa ng travel brochure? Ayan. So, pero bago yan, tungkol saan nga ulit ang napanood na video clips? Tungkol sa Proyektong panturismo po. Okay, salamat. Binibining Sabado tungkol sa proyektong panturismo. Okay. Ano-ano ang nilalaman ng video clips na ito? Mga magagandang tanawin po sa Pilipinas. Okay, salamat. Policarpio, sino pa? Karagdagan? Ano-ano daw ang nilalaman ng video presentation o video clips na inyong napanood? Bukod sa mga tanawin na naggagandaan sa Pilipinas o yung pwede nating puntahan sa Pilipinas, ano pa? Mga advertisement po. Yan, mga advertisement, Sabado. Ano pa kaya? Lotero. Karagdagan pa? Yan, so nakita din natin dyan o napanood natin ang post kung paano gumawa o paano daw mga kahulugan ng travel brochure, ano yung kahalagahan ng turismo sa bansa natin, at ano pa, yung nilalaman. Ma'am, naglalag po, ma'am. Naglalag? Sige, check natin. Hello. Baka sa signal niyo. Sa iba ba naglalag din? Hindi po. Sa signal siguro. Naglalag. Kay Policarpio, naglalag daw. So, i-refresh niyo yung signal niya, baka mahina. Hindi po naglalag. Okay, sige. So, yan, yung nilalaman ng travel brochure. Ayan, kasi mamaya gagawa rin kayo ng mga yan. So, ito, mga proyektong panturismo, ito yung kadalasan ginagawa natin. Ayan, poster. Nagagawin nyo rin ito. Poster, pag sinabing poster, ito yung karaniwang parehong textual at graphic na elementong dinisenyo. Ayan, katulad niya na. Halimbawa yan ng poster. Poster and slogan. Pag slogan kasi, may mga salita kayong makikita o mababasa. So, poster, yung drawing lang na kung saan may kinalaman doon sa paksang ibinigay sa inyo ng guro. So, halimbawa, ayan, yung gagawin nga ninyo, poster tungkol sa turismo sa ating bansa. Sa bansang Pilipinas. Ayan.
So ito naman yung travel brochure. DIY, video na to tungkol sa paggawa ng travel brochure. Di ba? Binanggit na kanina dun sa video clips na napanood nyo na kung ano ang nilalaman ng travel brochure. So merong mga inalalagay na mga larawan, di ba? Yung mga magagandang larawan, yung lokasyon, kung saan makikita yung lugar na yon, ano yung mga pwedeng gawin sa lugar na yon. So pwede kayong DIY, pwede kayong gumupit lang ng iba't ibang larawan, itikit nyo sa Oslo paper or sa bond paper na short. Tapos doon nyo lang maglalagay kayo doon ng mga salita na panghikayat tungkol doon sa lugar na yon para mapapunta nyo yung mga turista sa mga lugar na yon. So pwede lang kayong gumupit ng mga larawan sa mga magazine, idikit nyo doon. So yun. Tapos, para magkaroon ng ideya yung mga turista kung anong meron doon sa lugar na yun. Kaya kailangan ilagay nyo kung ano yung mga dapat ilagay doon. Okay. Sumunod naman, ayan, meron tayong tinatawag na vlog. Usong-uso ngayon to, di ba? Lalo na sa kadalasan na napapanood ko tungkol sa mga ML na yan. Di ba? Sa pagbablog. Pero sa larangan ng panturismo, meron din mga nagbablog. Di ba? Katulad ni sino ba yung madalas mag-vlog? Si Drew. Diba? Kung saan siya nakakarating, binablog niya yung mga lugar na pinupuntahan niya. Pinapakita niya doon kung anong meron sa lugar na yon, ano yung pwedeng gawin doon sa lugar na yon. Okay? Meron din kayong gagawin na ganyan, pero wag niyo nang gawin dun sa kasi medyo baka hindi pa ninyo kaya dahil hindi pa kayo pwedeng lumabas ng bahay para mag-vlog. Kaya yung papagawa ko lang sa inyo yung poster at saka yung slogan at saka yung brochure. Huwag nyo na gawin tong vlog na to. Baka kayo ay mahuli ng mga pulis pag kayo ay nag-vlog. So manood na lang siguro kayo ng mga halimbawang vlog para malaman nyo yung mga iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Tapos, pwede rin naman, yan, yung audio-visual presentation o yung ABP na tinatawag. Ito yung video o yung mga dokumentaryo o presentasyon na nagpapakilala ng gandang taglay ng isang lugar. Katulad nung unang pinanood ko sa inyo kanina bago tayo magsimula ng bagong lesson. Diba? Pinapakilala niya kung ano meron doon sa lugar na yon. Pwede yung kasaysayan niya. Tapos pinakita niya yung larawan ng lugar na yon. Okay? Ayan. So, yan po yung mga yon. Ayan. So, ito na. Wait, bago tayo pumunta sa panuto, naunawaan nyo ba ang ating pinalakay ngayong umagang ito? Opo. Ayan. So, mabuti naman. Opo, ma'am. Sige, salamat. Naka-record naman tong video presentation na to. Pwede ko rin i-upload to at i-post ulit sa Google Classroom kung gusto niyo mapanood. Okay? So, dako na tayo sa panuto. So, kung na-download niyo na, nakita niyo na ba yung in-attach kong Module 8? Na-download na ba, mga anak? Sa Google Meet po yun. Ay, Google Classroom po yun, ma'am. Opo, nasa Google Classroom. Dalawang yon. Ang alam ko, pinasa ko na rin yata sa GC kagabi. Check nyo na lang. Okay, so panuto. Basahin at tunawain ng mga panuto sa Module 8. Sa papel lamang magsasagot. Sagot na lamang pagkatapos magsagot ay checkan ang papel. Picturean at i-attach file sa Google Classroom. Itago at ipunin ang papel sa inyong portfolio. Ganon din ang gagawin sa mga sa mga iba pang module at sa mga susunod pang module. Pero sabi ko nga sa inyo sa GC ng mga nakaraan, kasi ang hirap mag-check lalo na pag malabo yung pagkaka-picture ninyo. At saka isang beses nyo lang picturean ha, kasi piniprint ko po ang inyong mga ina-attach file dahil nahihirapan ako mag-check pag online kaya kailangan pang i-print. So ibig sabihin pag nadoble yung inyong attach file, madodoble rin ang print ko. Sayang ang ink at ang bond paper. Kaya kung maaari po, pagkasyahin na lamang sa isang papel kung kasya o kung pwede po naman sa MS Word na lang kayo magsagot para mas madali po. Okay?
Pero yung poster tsaka slogan, hindi kaya sa MS Word yun. Kaya talagang sa bond paper or Oslo paper kayo, yung short lang. Pwede kayong gumamit ng iba-ibang materials para makagawa nun. Ayan. So, ito po yung makikita nyo sa Google Classroom. Paki-attach file sa Google Classroom ang lahat ng inyong mga sagot sa Module 8, proyektong panturismo ang nakalagay na pamagat doon. Paki-download ang Module 8 na nasa Google Classroom, basahin, pag-aralan at sagutan na sumusunod. Yung subukin, tayahin, pagyamanin. So, yan po ang sasagutan ninyo sa MS Word or sa pad paper na pang grade 6. Yung advertisement, poster, sa bond paper or Oslo paper, or pwede sa colored paper. Yung slogan, ganun din, sa bond paper or Oslo paper nyo. So, sabay-sabay nyong i-attach file yan doon sa pinost ko. So, papakita ko sa inyo kung saan. Yan, hinihingal na ako. Wait lang. Ito. So, pag pumunta kayo sa Google Classroom, ito muna yung ito yung makikita niyong Module 8. Ang nakalagay dyan ay Module 11, pero proyektong panturismo. Hindi lang na-edit yung 11. So, yan po yung madadownload nyo. At dito nyo po makikita yun sa classwork. Baka malito po kayo ha. Paki-double check po ninyo classwork. Ayan. Ayan. Ito. So, dito nyo i-attach file, Module 8, Proyektong Panturismo, yung mga sagot sa Module 8. Lahat ng mga sagot nyo, dito nyo sabay-sabay na i-attach file para isang checkan lang. So, meron din akong ginawa dyan na materials. Ito, pag ganito kasi yung itsura niya, ayan, materials yan. Module 8, Filipino second quarter. So, pwede nyo ma-download dyan. Pag in-open nyo yan, ayan. Ayan. So, makikita nyo dyan, second quarter yan. Pwede nyo i-download dyan. Tapos, dito, pag in-open nyo to, dito nyo naman i-attach file. Ayan. Pag may gantong turn in, ayan. So, dito nyo ito-turn in. Kaya nakikita ko kung sino yung mga nakakapagpasa at hindi. Ayan. Katulad yan, naka-assign na sa inyo, pero wala pang nag-turn in 0 pa. So, in-assign ko sa 28 na person. So, ang due date niyan, ayan, due date niya, January 18, alas 4 po. Kaya umpisahan nyo na pong gawin ngayon, yung mga dapat pong gawin. Ayan po. So, pag may nakita kayong turn in, ibig sabihin, doon nyo ito-turn nyo, i-attach file. So, papakita ko lang sa inyo. Sige. Wag mo na nga alis wag mo na kayong mag-out after kung mag-thank you. Tatapusin ko lang yung yung record niya kasi mayroon pa tayong pag-uusapang mahalagang bagay. Okay, naintindihan niyo ba instruction ko? Yung panuto ko, naintindihan? Opo. Ayan, okay. So, ayan, maraming salamat sa panonood, pakikinig. Naway marami kayong natutunan. Okay. Wait lang ha, wala mo nang alis. Marami pa tayong pag-uusapan. So, maraming salamat sa pakikinig. Stop ko lang ang recording. Ay, ba yan? Ba't naka-whiteboard? Stop recording.